Okay, bago po natin pag-aralan ang mahalagang salita ng Diyos, brothers and sisters, hingi po tayo ng gabay sa itaas. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Salamat sa buhay na walang hanggang ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat at naging mga anak po kami ng Diyos at may tunay na pag-asa sa langit. Salamat din po sa church kung saan patuloy niyo po kaming minamahal, ginagabayan, tinuturuan, hanggang sa mag-mature ang aming pananampalataya at magamit po kami sa mga gawaing mabubuti, especially sa pangangaral ng Ebanghelyo upang mas maraming tao ang makarating din po sa kaligtasan. Ama, maraming salamat sa nakaraang District 3 Bible Seminar. Naniniwala po kami may mga nakaunawa ng Ebanghelyo at ngayon narito po sila para po sa kanilang unang Lord's Day. Dalangin ko patuloy, Panginoon, na alagaan niyo po sila, tulungan silang makapag-abide sa church upang mas maunawaan po nila ng mas malalim ang pag-ibig ng Diyos. Sa mga sandaling ito, narito po ang mga brothers and sisters na nagpapakumbaba upang muli po naming marinig ang matatamis at mahalagang salita ng Diyos. Nawa ang salita ng Diyos na mapapakinggan po namin ang patuloy na magbigay ng kaaliwan sa aming nalulumbay na puso. Nawa ito ang magsilbing pampatibay ng aming mahihinang pananampalataya. At hari nawa pagkatapos po naming maunawaan, ang mga salita ng Diyos ay magkaroon nawa kami ng desire na isabuhay ito upang ang Diyos ay makakilos sa aming buhay Kristyano. Sa mga sandaling ito, Panginoon, hiling ko rin po na nawa ang banal na Espiritu ang magturo sa mga kapatiran. Hipuin niyo po ang puso ng bawat isa upang magbukas po ito at malinaw po naming maunawaan ang inyong banal na kalooban through the words of God na aming pag-aaralan sa mga sandaling ito. Ituro niyo po sa amin ang inyong banal na kalooban at tulungan niyo rin po kami na isabuhay ito sa aming Christian living. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang paparating na Women's Day, a Bible Seminar. Umaasa po kami na ang mga nanay ay magsasama-sama at magtutulungan upang makaakay po sila ng maraming kaluluwa tungo po sa kaligtasan. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo po sa bibig ng inyong abang lingkod, maipangaral ko lamang ang mga naaayon sa inyong banal na kalooban. Magsimula hanggang sa matapos, lubos po kaming aasa at magtitiwala sa inyo. Panginoon, hiling ko na nawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay maiuwi uli ng mga kapatiran ang tunay na pagpapala sa kanilang puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, para po sa ating main scripture, buksan po natin the Gospel of Mark. Ang Ebanghelyo ayon kay Marcos, chapter 2. Bagong tipan, Marcos, chapter 2, simula po verse 23 hanggang verse 28. Ang Ebanghelyo ayon kay Marcos, kapitulo 2, mula talata 23 hanggang talata 28. Babasahin ko po from verse 23 hanggang verse 28. Brothers and sisters, ito po ang mahalagang salita ng Diyos. Verse 23, nang isang Sabath, nagdaraan siya sa mga bukirin ng trigo, at samantalang sila'y nagdaraan, ang kanyang mga alagad ay nagsimulang pumitas ng mga uhay. Sinabi sa kanya ng mga Fariseo, tignan mo, bakit nila ginagawa ang hindi ipinahihintulot sa araw ng Sabath? At sinabi niya sa kanila, kailanman ba'y hindi nyo nabasa ang ginawa ni David nang siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagutom at nangailangan ng pagkain? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos noong si Abiatar, ang pinakapunong pari, at kumain siya ng tinapay ng paghahandog na hindi ipinahihintulot kainin maliban ng mga pari lamang, at binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Verse 27, at sinabi niya sa kanila, ang Sabath ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabath. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabath. Hanggang dito na lamang po. Once again, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa nakaraang District 3 Bible Seminar, I believe may mga new faces, newly saved brothers and sisters. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, welcome po sa Manila Central Church. Before I proceed, may quick question po ako sa inyong lahat. Pagod na po ba kayo?
Maybe some of you talagang pagod na pagod na. Ang tanong ko pong ito ay sumasakop, maaari, yung ilan sa inyo pagod na dahil sa nagdaang buong linggo ng pagtatrabaho, we call it physically tired. Yung iba maaari, mentally tired dahil napakaraming alalahanin sa buhay. Yung iba, emotionally tired dahil maraming discouragement sa paligid po natin. At maaari yung iba spiritually tired dahil nabibigatan sila sa kanilang ministry. Lalo na, July na po at papasok na po ang August, baka lobat na po kayong lahat. At baka iniisip ng iba, parang di ko na matatapos ang 2026 ha. In any case, kaya napili ko po ang topic po natin ngayon, and I hope sa pamamagitan po ng salita ng Diyos ay magkaroon po kayo ng panibagong kalakasan upang yung 4 na buwan na natitira ay matapos natin strongly at makapag-evangelize pa tayo ng mas maraming tao. Kaya ang topic ko po ngayon ay tungkol po sa tunay na kapahingahan. Balikan po natin ang verse 27 and verse 28. Marcos chapter 2, verse 27 and verse 28. Basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanila, ang Sabbath ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabbath. Kaya ang sermon title po natin ngayong araw, The True Sabbath, A Blessing and Not a Burden. Ang tunay na Sabbath, isang pagpapala at hindi pabigat. At sa pamamagitan ng sermon na ito, 3 bagay po ang ituturo ko po sa inyo. Una, ituturo ko po yung mga misunderstanding, maling pagkaunawa tungkol po sa Sabbath. Number 2, ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng Sabbath? And number 3, how can we enjoy ito pong Sabbath o yun pong tunay na kapahingahan? Bago ko po ituro, tignan po natin ang background. Tignan natin sa Exodus. Lagyan niyo po ng tanda ang Mark chapter 2. Atras po tayo sa lumang tipan. Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Exodus, Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11. I will read from verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabath upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa ng iyong gagawin at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang 7 araw ay Sabath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7 araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabath at ginawa itong banal. Ang salitang Sabbath ay galing po sa Hebrew verb na Shabbath, nang ibig sabihin ay rest, pahinga. Ayon po dito sa Exodus chapter 20, ang Sabbath ay ang 7 araw. Dito po sa Biblia, ang isang araw ay magsisimula gabi patungo sa umaga. Kaya pwede po nating sabihin ng Sabbath ay mula Friday ng gabi hanggang Saturday ng gabi. However, marami pong tao, hindi nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Sabbath. Gaya po sa ating main scripture, ang mga Fariseo, sinuway po nila ang Panginoong Hesus thinking na ang Panginoong Hesus ay sumuway kasama ng kanyang mga alagad sa Sabbath. Pero hindi po sumuway ang Panginoong Hesus. Naging ganito ang mga Fariseo sapagkat hindi po talaga nila naiintindihan ang tunay na kahulugan ng sinasabing Sabat dito po sa Biblia. Hindi nila naunawaan ng tunay na Sabat, kaya dito po sa ating main scripture, gamit po ang Biblia, ang salita ng Diyos, tinuro po sa kanila ng Panginoong Hesus ang tunay na Sabat. Subalit dahil matigas ang kanilang ulo, hindi po nila ito tinanggap at hindi sila nakinig. Kaya una, ituturo ko po ang misunderstanding o maling pagkaunawa tungkol sa Sabat. Bilang mga tunay na Kristiyano, dapat alam natin ang kahulugan ng Sabat. But before that, tignan natin yung mga misunderstanding, maling pagkaunawa ng mga tao. Balikan natin ang Marcos chapter 2. Verse 23 hanggang 24. Lagyan niyo po ng bookmark. Pabalik-balik po tayo sa Mark chapter 2.
Babasahin ko po 23 and 24. Nang isang Sabbath, nagdaan siya sa mga bukirin ng trigo, at samantalang sila'y nagdaraan, ang kanyang mga alagad ay nagsimulang pumitas ng mga uhay. Sinabi sa kanya ng mga Fariseo, "Tignan mo, bakit nila ginagawa ang hindi ipinahihintulot sa araw ng Sabbath?" Here, the Pharisees rebuke our Lord Jesus Christ together with His disciples. Sabi nila, they pluck, pumitas sila ng uhay, ubungan ng mga trigo sa araw ng Sabbath. Sa paningin ng mga Fariseo, ito ay paglabag sa utos ng Diyos patungkol sa Sabbath. May tanong po ako, nilabag ba ni Jesus Christ at ng mga alagad ang Sabbath? Sagot po, parang tahimik ka. Nilabag kaya nila? Hindi po. Tingnan natin Deuteronomy chapter 23, verse 25. Deuteronomio chapter 23, verse 25. Babasahin ko po, Deuteronomy chapter 23, verse 25. Kapag ikaw ay lumapit sa nakatayong trigo ng iyong kapwa, mapipitas mo ng iyong kamay ang mga uhay. Ngunit huwag kang gagamit ng karit sa nakatayong trigo ng iyong kapwa. Kaya dito po sa ating main scripture, pumitas po sila gamit ang kanilang mga kamay. Bawal lamang kapag karit na po ang ginamit. Bakit? Noon po, may awa ang Diyos sa mga Israelita na mahihirap, sa mga naglalakbay na walang makain. Kapag sila ay naglalakbay at napadako sa mga taniman ng mga trigo, pwede po silang makikain. Kumuha ng trigo sa kanilang kamay at kainin. And here in our main scripture, ganun po ang ginawa ng mga alagad ng Panginoong Hesus. Hindi po ito paglabag sa Sabbath. Pero inisip ng mga Fariseo na ito po ay paglabag sa Sabbath. Bakit po? Kasi meron po silang ginagamit na dalawang aklat. Number 1, Torah. Ito po yung 5 books of Moses. At ang isa pa ay yung tinatawag na Talmud. Yung Talmud pong iyon, yun po ay naglalaman ng mga katuruan, mga relihiyon, mga tradisyon ng mga Hudyo, pagpapaliwanag sa 5 books of Moses. Kaya hinaluan po nila ng kanilang tradisyon. Kaya nung nangyari dun sa Sabbath, mas importante sa mga Fariseo na sundin ito kaysa maunawaan kung ano ang tunay na meaning nito. Dahil sa kanilang tradisyon, nag-iba ang meaning ng Sabbath. Pero iba ang sinasabi ng ating main scripture, may tunay na kahulugan ang Sabbath dito po sa Biblia. Sa part ng mga Pharisees, hinaluan nila ito ng mga tradisyon, kaya nagkamali po sila. And in our main scripture, hindi po lumabag ang Panginoong Jesus. Actually, sa Bagong Tipan, maraming beses na ang Panginoong Jesus nagpagaling siya sa araw ng Sabbath. At inisip ng mga Fariseo, mga pari, sila po yung naturingang mga leader ng relihiyon, mali iyon. Kaya kung titignan natin, sila pa na nasa templo, sila po na leader ng relihiyon, hindi nila naiintindihan talaga yung tinatawag na Sabbath. Balikan natin ang Mark chapter 2, verse 25 and 26. Kagamit po ang Bible, in-explain po ng Panginoong Yesus ang Sabbath sa kanila. Marcos chapter 2, verse 25 and 26. At sinabi niya sa kanila, kailanman ba'y hindi nyo nabasa ang ginawa ni David nang siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagutom at nangailangan ng pagkain? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos? Nung si Abiatar ang pinakapunong pari at kumain siya ng tinapay ng paghahandog na hindi ipinahihintulot kainin maliban ng mga pari lamang at binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. I do not have the luxury of time, pero ang kinote ng Panginoong Hesus dito ay ang 1 Samuel chapter 21. Anong nangyari doon? Nagutom po si King David kasama ng kanyang mga kasamahan. Kinain nila yung tinapay na pinahihintulot lamang para sa mga pari. Ngayon, lumabag ba si David kasama ng kanyang mga alagad o yung kanyang mga sundalo sa batas ng Diyos? Hindi po. Dito, tinuturo po ng Panginoong Hesus sa mga Fariseo, nakatuon kayo sa relihiyon at sa tradisyon kung paano susundin ang Sabbath, pero nakalimutan nyo ang tunay na purpose ng Sabbath. Kaya ano ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila? Ang Sabbath ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. Kaya para maunawaan, tignan po natin ang isang halimbawa sa Bagong Tipan patungkol sa tunay na Sabbath.
Lucas 13. Tingnan po natin. Luke chapter 13, verse 10 to 17. Lucas chapter 13, mula verse 10 hanggang verse 17. Mahaba pero babasahin ko. Mahalaga po ito para maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng Sabbath. Verse 10, noon ay nagtuturo siya sa isa sa mga sinagoga ng araw ng Sabbath. At naroon ang isang babae na may espiritu ng karamdaman sa loob ng 18 taon. Siya ay baluktot at hindi niya kayang tumayo ng talagang matuwid. Nang siya'y makita ni Jesus, kanyang tinawag siya at sinabi sa kanya, "Babae, pinalaya ka sa iyong sakit." Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa kanya at kaagad siyang naunat at niluwalhati niya ang Diyos. Subalit ang pinuno ng sinagoga nagalit sapagkat si Jesus ay nagpagaling sa Sabath, ay nagsabi sa maraming tao, "May 6 na araw na dapat gumawa. Pumarito kayo sa mga araw na iyon at kayo'y pagagalingin at hindi sa araw ng Sabat." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga mapagkunwari, hindi ba kinakalagan ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno mula sa sabsaban at ito'y inilalabas upang painumin? At hindi ba dapat na ang babaeng ito na anak ni Abraham na ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon ay kalagan sa pagkagapos na ito sa araw ng Sabat?" Nang sabihin niya ang mga bagay na ito, napahiya ang lahat ng kanyang mga kaaway at nagalak ang maraming tao dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kanyang ginawa. Mayroon po dito sa kwento, isang babae, 18 years na po, na bent over, baluktot. Hindi siya makatingin sa langit. Hindi tuwid ang kanyang katawan. Kaya for 18 years, nagdurusa po siya. Anino po siya ng isang taong hindi ligtas. Nung di pa tayo ligtas, hindi tayo makatingin sa langit. Our hope, wala sa langit, nasa lupa lamang. Kaya nag-invest tayo ng ating sarili, ng ating pagpapagod para lamang sa lupa. Pero itong babae po ito, na 18 years nang nakabaluktot ang katawan, sa araw ng Sabath, pinagaling po siya ng Panginoong Jesus. At dito, natanggap niya ang tunay na kapahingahan. May tanong po ako. Kung yung babaeng ito, baluktot ang katawan, ipinangilin niya ang Sabath, magiging okay na ba yung katawan niya? Hindi. Hindi pa rin. Mahirap pa rin. Pero nung pinagaling siya ng Panginoon sa araw ng Sabath, nagkaroon ba siya ng tunay na kapahingahan? Of course, kasi gumaling na ang kanyang sakit. Kaya dito pinapakita ng Panginoon, hindi nila naintindihan ang purpose ng Sabath. Kaya ang tunay na Sabath, ito po ay tunay na kapahingahan. Para sa babaeng ito, na 18 years na naghihirap, ang tunay na kapahingahan sa kanya ay yung gumaling siya sa 18 years na po niyang karamdaman. Kaya kung uulitin ko, kahit ipangilin niya ang Sabbath, wala siyang gagawin on the 7th day, magpapahinga, mananatiling baluktot siya at hirap na hirap siya sa paglalakad. Tama mali? Kaya ano po ang tunay na kapahingahan sa kanya? Ipangilin ang Sabbath o gumaling yung kanyang karamdaman? Gumaling yung kanyang karamdaman. Kaya yun po ang tunay na Sabbath. Ito ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus sa atin. Kaya may tanong po ako, bilang mga born-again Christians, kailangan ba nating ipangilin ng Sabbath? Kailangan po bang ipangilin ng Sabbath? Parang ang hirap ng tanong ha. Hindi po. Bakit? Tingnan natin Colossians chapter 2. Colossians chapter 2, verse 16 to 17. Colossians chapter 2, verse 16 hanggang 17. Basahin po natin 16 and 17 sabay-sabay, 3, 2, 1. "Kaya't ang sinuman ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabath, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo." Kaya dito malinaw, ang Sabath po ay anino ng Panginoong Hesukristo. Sabi po ni Pablo, ang mga bagay sa lumang tipan, mga kapistahan, mga bagong buwan, o mga araw ng Sabath, ang mga ito ay anino ng Panginoong Hesus.
Kaya dito po papasok yung true meaning of Sabbath. Ang true meaning ng Sabbath po talaga, ang Sabbath ay true rest. At matatanggap lang natin ang tunay na kapahingahan kapag naunawaan natin yung ginawa ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang ebanghelyo kapag ito na po ay umepekto sa ating buhay. Kaya para mas maunawaan nyo ang tunay na meaning ng Sabbath, balikan po natin ang Mark chapter 2. Ang next point ko po, after the misunderstanding, ipapangaral ko ngayon ang tunay na kahulugan ng Sabbath. Marcos chapter 2, verse 27. This time, kayo naman po ang bumasa ng sabay-sabay po. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng Sabbath at kung bakit ito ginawa ng Panginoon. Sabi, ang Sabbath ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. At para maunawaan po natin ang kahulugan ng Sabbath, tignan natin Genesis chapter 2. Marami po akong ipapakitang Bible verse kasi mahalaga po yung topic po natin. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Babasahin ko po. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. Verse 3, basahin po natin, 3, 2, 1. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. We all know, dito po sa Genesis, God created everything sa loob po ng 6 na araw, and on the 7th day, siya po ay nagpahinga. Tanong, bakit po nagpahinga ang Diyos sa 7th day? Bakit siya nagpahinga? Bakit po nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw? Dahil napagod ba siya? Kaya siya nagpahinga? Hindi po napapagod ang Diyos. Tignan natin Isaiah chapter 40 verse 28. Isaiah chapter 40 verse 28. Babasahin ko po, Isaiah chapter 40 verse 28. Hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nanghihina o napapagod man, walang makakatarok ng kanyang kaunawaan. Kaya ang Diyos po, hindi po siya nagpahinga dun sa Garden of Eden or nung ginawa niya si Adan at saka si Eva, pagkatapos niyang gawin ang lahat-lahat, hindi po siya nagpahinga dahil napagod siya. Bakit siya nagpahinga? Simply because tapos na ang kanyang gawain. Kaya dahil tapos na ang kanyang creation, kaya po siya nagpahinga. Tapos na kasi ang lahat. Pag tapos na, wala na siyang gagawin. Kaya sabi dito, nagpahinga po siya. Next na tanong, may Sabbath day ba sa Garden of Eden? May utos ba ang Diyos kay Adan at Eva na ipangilin ang Sabbath? Wala pa po. Kasi lahat ay provided ng Diyos. Nung hindi pa pumapasok ang kasalanan, hindi nila kailangang magpahinga. Kasi hindi naman sila gumagawa dahil everything was provided by God. Para mas maintindihan, pwede bang sabihin sa mga walang trabaho dito na mag-day off sila? Pwede po ba? Wala siyang trabaho. Sasabihin, mag-day off ka. Parang may problema, di ba? Hindi po. Wala siyang trabaho. Bakit siya mag-day off? In the Garden of Eden, when everything was perfect, wala pang kasalanan, si Adan at Eva, no need na magtrabaho. Bakit? Pinuprovide ng Diyos sa kanila. Kaya walang utos na ipangilin ang Sabbath. However, dito na papasok yung problema. Nung sila po ay nagkasala, ang tunay na kapahingahan ay nawala sa mga tao. Dahil sa kasalanan, pumasok ang sumpa ng Diyos, kaya ang lahat ng tao ay mapapagod sa pagtatrabaho. Tingnan natin Genesis chapter 3, verse 17. Genesis chapter 3, verse 17. Pagkatapos sumuway, nagkasala si Adan at saka si Eva,
Nawala po yung tunay na kapahingahan. Dumating ang kasalanan at ito ang nangyari. Verse 17. Basahin po natin sabay-sabay. Genesis 3:17, 3-1. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos na iyo na huwag kang kakain yon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kaya kailangang magkaroon ng mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Brothers and sisters, nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan because of Adam and Eve, ang tunay na kapahingahan ay nawala sa tao. Pumasok sa tao ang mabigat na paggawa. Kaya ganito po ang nature ng mga tao. I need to do something. At ito po ay dinadala nila sa kaligtasan. Kaya tignan niyo po, ang isip ng maraming tao, para maligtas ako, kailangan kong ipangili ng Sabat. Para maligtas ako, kailangan kong magpakabait. Kailangan kong magkawang gawa. Kailangan kong gumawa ng ganito. Kailangan masipag ako, masigasig ako sa church. Pero mali po. Pero bakit nagkaroon ng ganong mentality ang tao? Dahil pumasok ang kasalanan at sinasabi ng kasalanan, kailangan mong magtrabaho, hindi ka pwedeng magpahinga, mapapagod ka. Alam ito ng Diyos. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Kaya pagkatapos pong magkasala ng mga tao, nagpahinga ba ang Diyos o bumalik siya sa gawain? Kailangan niyang bumalik sa gawain, sa paggawa, upang maibalik niya sa atin ang tunay na kapahingahan. Tingnan natin, awit 119. Psalm 119, verse 126. Mga awit. 119, number 119, verse 126. Panahon na upang kumilos ang Panginoon sapagkat ang kautusan mo ay nilabag. God created everything for 6 days, and on the 7th day, nagpahinga po siya simply because wala na siyang gagawin. However, dun po sa Garden of Eden, yung true rest na binigay ng Diyos sa mga tao kay Adan at kay Eva, nawala yon. Bakit? Nagkasala po sila. Nung dumating yung kasalanan, sinumpa ng Diyos ang lupa, kaya nga ang tao kailangang magtrabaho, magbungkal ng lupa. At ganyan din po ang nangyayari sa atin. At para maibalik ang tunay na kapahingahang ito, sabi dito, nung nalabag ang kautusan, panahon na upang kumilos ang Panginoon. Kay God, nagpatuloy po siya. At hanggang ngayon, hindi po siya nagpapahinga sa paggawa. Bakit? Para maibigay niya sa tao ang tunay na kapahingahan. Dahil po sa kasalanan, nawala ang tunay na kapahingahan. Subalit mahal tayo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng mga tao. Kaya upang mabigyan niya tayo ng tunay na kapahingahan, nagkatawang tao ang Diyos upang alisin ang kasalanan na naging sanhi ng paghihirap. Kaya nawala yung tunay na kapahingahan. God until now ay nag-work siya para ibigay ang tunay na kapahingahan sa mga tao. At yan ang sinabi sa Book of John. Tingnan natin kung paanong masigasig ang Diyos. John chapter 5. John chapter 5, verse 17. Juan 5, versikulo 17. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa. Dinala po ng kasalanan sa mundong ito ang hirap at pagod. Tama po? Pagod na po ba kayo? Dahil po sa kasalanan, talagang may paghihirap at pagpapagod, pagpapagal sa mundong ito. Kaya upang maibalik ang tunay na kapahingahan, kailangang i-deal, kailangang gawan ng paraan yung kasalanan. Kaya anong ginawa ng Diyos?
Ang Panginoong Hesus nagkatawang tao at siya po ang pumasan ng ating mga kasalanan. Sa 1 John chapter 2 verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya ngayon, ano ang tunay na meaning ng Sabbath? Ito po ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus, ang ebanghelyong tinupad niya upang maibigay niya sa atin ang tunay na kapahingahan. Dahil sa Panginoong Hesus at sa kanyang ebanghelyo, doon niya binayaran ang kabayaran ng mga kasalanan. Kasi ang kasalanan, ang sanhi ng hirap pagpapagod sa sanlibutan ito. Kaya kapag naunawaan mo ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyong kaluluwa, kapag nainawaan mo yung ebanghelyo, kung paano niya binayaran ang utang nating mga kasalanan, totoo po, magkakaroon kayo ng tunay na kapahingahan sa inyong puso. Kailan ito nangyari? Nung araw na naligtas ka, doon pumasok ang tunay na kapahingahan. Kaya kung ligtas po tayo, may true peace, may tunay na peace sa ating puso. Kaya tandaan nyo, ang meaning ng Sabat dito po sa Biblia ay hindi upang ipangilin, yung 7 araw walang gagawin. Hindi yun ang tunay na meaning. Ang tunay na meaning ng Sabat ay tunay na kapahingahan. At ang tunay na kapahingahang iyon ay maibibigay lamang ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Now it makes sense. Ano yung sinabi sa Matthew 11? Tingnan po natin. Matthew chapter 11, verse 28. Matthew chapter 11, verse 28. Mateo 11, versikulo 28. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sabi ng kanta, malambing na tumatawag si Jesus sa iyo at sa akin. Patuloy po ang Diyos. Pati mga kamag-anak nyo, at sa mga naka-attend last District 3 Bible Seminar, sa CEA, Las Piñas, Antias Cruz, tumawag ang Diyos sa inyo, tumugon po kayo. At sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, dun po sa Ebanghelyong pinangaral sa inyo nung Friday, natanggap nyo ang tunay na kapahingahan. Ang kasalanan ang nagdala sa mundong ito ng sumpa. Dahil sa kasalanan may hirap at pagdurusa, tayo ay lubhang bigat na bigat at nanlulupaypay dahil sa bigat ng kasalanan. Kaya wala talaga tayong tunay na kapahingahan. At ang Sabat ay mangyayari lamang sa atin o matatamo lang po natin kapag nawala na ang mga kasalanan. At yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pinalaya niya tayo mula sa sumpa ng kasalanan. Siya ang nagpasan ng krus. Pinasan niya doon ang ating mga kasalanan upang maibigay niya sa atin ang tunay na kapahingahan. Ang sunod na tanong, upang mapasa atin ang tunay na Sabat o kapahingahan, kailangan ba nating ipangilin yung Sabat? Okay, hindi po. Ano ang gagawin natin para mapasa atin ang tunay na Sabat o tunay na kapahingahan? Ang makakasagot, ililibre ko. Anong gagawin natin para mapasa atin ang tunay na kapahingahan? Nasa Bible po ang sagot. Tingnan natin Hebrews chapter 4. I-check nyo po ang faith ninyo kung nasa inyo na ang tunay na kapahingahan. Hebrews chapter 4 verse 10. Ito yung paraan para mapasayo yung tunay na kapahingahang binibigay ng Panginoong Hesus. Mga Hebreo chapter 4 verse 10. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Sabi ng Biblia, upang mapasa atin ang tunay na Sabat, tunay na rest o kapahingahan, kailangan nating pumasok sa kanyang kapahingahan. May tanong pa rin, ano ang ibig sabihin ng pumasok? Pastor, wag lumabas. Ano ibig sabihin ng pagpasok? Ang sagot nasa verse 3. Hebrew chapter 4, verse 3. Babasahin ko po.
sapagkat tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingaang iyon, gaya ng sinabi ng Diyos, gaya ng aking isinumpa sa aking pagkagalit, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa niya mula nang itatag ang sanlibutan ay natapos na. First part, para makapasok tayo sa kapahingahan, anong gagawin? Sapagkat tayong sumasampalataya. Kaya para makapasok sa kapahingahang ito, tunay na kapahingahan, ang tangi lang po nating gawin ay ang sumampalataya. Kung sumasampalataya po kayo na ang lahat ninyong mga kasalanan natubos na, di po ba't may tunay na kapahingahan? All of our sins were forgiven. Tiniyak ng Diyos doon po sa krus, walang hanggang katubusan. Ibig sabihin, lahat na ng kasalanan, bayad na, nalinis na. Kaya nga, sa mga nakaunawa nito, mayroon na po tayong tunay na kapahingahan sa ating puso. Alam ng Diyos, pagod na tayo. Kawawa ang tao dahil sa kasalanan. Tingnan niyo po, balikan niyo po yung buhay niyo nung hindi pa kayo ligtas. Even in myself, pagbabalikan ko po, grabing pagod ko po noon. Ula, estudyante. Nung estudyante pa, dahil mataas ang pangarap, natutulog po ako alas 2, alas 3 ng madaling araw, gigising ng alas 6. Sobrang pagod. Sabi ko, wala bang katapusan nito? Then, nung may trabaho na, mas lalong pagod na pagod. And then dumating yung time na, para saan ang lahat ng aking pagpapagod? Maaari narinig ng Diyos ang tanong kong yun, may sinugo po siyang 12 years old na bata. In-invite po niya ako sa Bible seminar. At sa pamamagitan ng Bible seminar na iyon, natagpuan ko po yung tunay na kapahingahan. Ano po yun? Dahil nanampalataya ako na ang lahat ng mga kasalanan kong nagpahirap sa akin, lahat ng kasalanang sanhi ng mga pagdurusa, ng iyak, dahil sa sumpang ito, inako na pala ng aking Savior sa krus. At sa krus na yon, naramdaman ko, sobrang mahal na mahal ako ng Diyos. Nanampalataya po ako, nakapasok po ako sa tunay na kapahingahan. Nakapasok o sumampalataya na po ba kayo? Natubos na po ba lahat ng inyong mga kasalanan? Sigurado na pa napupunta sa langit? Di po ba tunay na kapahingahan yun? Ano man ang mangyari, kahit mahirap kami, may naghihintay sa akin na buhay na walang hanggan sa langit. Daig ko si BBM. Tama? Maari dito, presidente siya. Pero ako may tunay na kapahingahan. Whatever happens, marami man kayong emotional problems, physical, mental problems, ang mahalaga, may tunay na po tayong kapahingahan. At para maintindihan nyo po yung tunay na kapahingahang ito, dito po sa Lumang Tipan, ginamit ng Diyos ang Sabbath bilang anino ng Panginoong Hesus at ng tunay na Ebanghelyo. Bigyan ko po kayo ng dalawang halimbawa para mas ma-appreciate nyo ang tunay na kapahingahang ito. Bilang chapter 15. Tingnan po natin. Numbers chapter 15, verse 32 to 36. Bilang, sa English, Numbers. Bilang chapter 15, verse 32 to verse 36. Babasahin ko po. 32. Samantalang ang mga anak ni Israel ay nasa ilang, nakakita sila ng isang lalaking namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Ang mga nakakita sa taong namumulot ng kahoy ay dinala siya kina Moises at Aaron at sa buong kapulungan. Kanilang inilagay siya sa kulungan sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay tiyak na papatayin. Babatuin siya ng buong kapulungan sa labas ng kampo. Inilabas siya ng buong kapulungan sa kampo at siya'y kanilang pinagbabato hanggang sa mamatay, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Dito po, after giving the 10 Commandments, ito po ang pinakaunang tagpo kung saan nag-utos ang Diyos na patayin ang isang taong lumabag sa Sabat. Kinakita po nila ito, lumabag siya sa Sabat, hindi siya nagpahinga, nangahoy siya, pinatay po
pinapatay ng Diyos. Kaya mula ng araw na ito, nagkaroon ng ideya ang mga Israelita na kapag susuway din po sila sa Sabbath, mamamatay sila. Ngayon, may tanong po ulit ako. Ito pong ganitong batas, ito ba ay nagpapakita ng law ng Diyos o ng grace ng Diyos? Itong pangyayaring ito, na may isa po na nahuli, namumulot ng kahoy, pinapatay ng Diyos, pinagbabato nila. Ano ito? Law or grace of God? Ano po? Law, parang law. Grace at law? Brothers and sisters, actually, this is the grace of God. Bakit? Ang pangyayaring ito ay anino ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Ipapaliwanag ko po. Simple lang po. Nagsabi ang Diyos sa mga Israelita na siya ang magpo-provide ng lahat. At during the Sabbath, ang tangi lang nilang gagawin ay magpahinga. They can have true rest. Diyos na ang gagawa. Ang gagawin lang po nila ay manampalataya. Magpahinga ka. Kaya paghahawakan lang nila, ang Diyos na magpo-provide, manampalataya ka lang, magpahinga ka. Pero ang taong ito, hindi siya naniwala sa pangako ng Diyos. Dahil hindi siya naniwalang ipoprovide ng Diyos ang lahat, kaya yun, nagtrabaho siya. Kaya siya namatay. Bakit maraming tao ang pupunta sa impyerno? Dahil ayaw nilang paniwalaan ang kapahingahan o ang ibanghelyong binibigay ng Diyos sa kanila. Imbis na paniwalaan, anong ginagawa nila? Kailangan kong magsimba araw-araw. Kailangan kong sundin ang 10 Commandments. Kailangan kong ipangili ng Sabbath. Kailangan gumawa ako ng mabubuting gawa. Tanong ko, habang gumagawa ka, mas nakakapagpahinga o mas napapagod? Yes po. Kaya ang Sabbath, dito po, sa kwentong ito, ay grace of God. Kasi ano ang gagawin nila? Magpahinga. At kung paniniwalaan nila ang salita ng Diyos, 6 na araw, tatrabaho. 7 araw, ako nang bahala sa inyo. All you have to do is to have some rest. The problem is, ang taong ito, hindi siya naniwala. Bakit maraming tao? Hindi po mapasa kanila ang tunay na kapahingahan, yung tunay na kaligtasan. Kasi hanggang ngayon, pinipilit nilang gumawa. In order for me to go to heaven, I need to do something. Maling-mali po ito. Lilinawin ko po sa buong congregation, sa lahat ng members natin, ang pagpunta sa langit ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Sa pamamagitan lang po ng pagsampalataya. Manampalataya kayo sa true rest. Ang lalaking ito, naging sumpa tuloy siya. Bakit? Nireject niya ang pangako ng Diyos. Na imbis na magpahinga sa araw ng Sabbath, anong ginawa niya? Nagbida-bida siya doon. Anong ginawa niya? Gumawa siya. As a result, kunin nyo nga yan, pinagbabato nila. Bakit? Direct challenge yon sa authority ng Diyos. Di siya naniwala sa kapahingahang ibibigay sa kanya ng Diyos. Kaya sa lahat ng mga nagpupumilit, gumawa. Alam niyo po, sabi ng Bible, sa mga pinipilit sundin ang mga kautusan, ito po ay naging sumpa sa inyo. Galatia chapter 3. Tingnan po natin. Galatians chapter 3 verse 10. Galatia chapter 3 verse 10. Babasahin ko rin po. Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Kapag pinipilit mo pong gumawa, sundin ang kautusan, nasa sumpa ka. Alam niyo po, ang tunay na Sabbath ay ang Panginoong Hesus, ang kanyang ebanghelyo. Kailangan lang nating sumampalataya. Kapag sumampalataya po tayo, mapapasa atin ang tunay na kapahingahan. Sa mga nagpupumilit na gumawa, ulitin ko, mas mapapagod sila. At dahil pagod na pagod sila, biyaya yun o sumpa? Sumpa. Kaya para mapasayo ang tunay na biyaya, kapahingahan, ang tangi mo lang gawin ay sumampalataya. Naintindihan po ninyo? Malinaw po ba sa mga nandun? Kaya sana, sumampalataya lang at mayroon tayong true rest. Dapat tuloy-tuloy ito. Mahalaga ang faith.
Mahalaga ang pananampalataya sapagkat doon natin makukuha ang tunay na kapahingahan. Isa pang kwento sa Old Testament, Exodus chapter 16. Yun naman pong mana sa araw ng Sabat. Mahalaga itong kwento. Exodus chapter 16, verse 14 to verse 20. Babasahin ko po. Exodus Kapitulo 16, talata 14 hanggang 20. Nang pumaitas na ang hamog, may nakalatag sa ibabaw ng ilang na munting bagay na bilog at kasing liit ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Nang makita ito ng mga anak ni Israel ay sinabi nila sa isa't isa, "Ano ito?" Sapagkat hindi nila alam kung ano iyon. At sinabi ni Moises sa kanila, "Ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kainin. Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kailangan. Isang omer para sa bawat tao ayon sa bilang ng mga tao na mayroon ang bawat isa sa kanilang mga tolda. Gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel. May namulot ng marami at may kaunti. Subalit nang sukatin nila ito sa omer, ang namulot ng marami ay walang lumabis, at ang namulot ng kaunti ay hindi kinulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kailangan." 19 and 20, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Moises sa kanila, "Sino man ay huwag magtira niyon hanggang sa umaga." Gayon may hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyon hanggang sa umaga. Inuod at bumaho iyon at nagalit sa kanila si Moises. Kaya dito po, kwento po ng mana. Simple lang po ang sabi ng Diyos, yung mana, ito po yung nagsilbing pagkain, tinapay, ng mga Israelita sa loob po ng 40 years. Iniutos ng Diyos dito kay Moises na kailangan lang nilang mamulot kada araw ng sakto lang. Pero dito sa ating binasa, may namulot ng sobra. Anong nangyari po doon sa sobrang pinulot niya? Inuod at bumaho. Kayong mana, inuod na po at bumaho. Bakit? May natira. Kasi Moises ay nagalit. Kaya mula po sa araw na ito, alam ng mga Israelita na kapag pupulot sila ng marami at magtitira sila sa kinaumagahan, alam na nila na yung mana, anong mangyayari? Babaho at mabubulok. Tingnan natin isa pa, Exodus chapter 16, verse 22 to 24. Eto na. Exodus 16, verse 22 to 24. Nang ika-6 na araw, pumulot sila ng pagkain na doble ang dami, 2 omer sa bawat isa, at lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinabi kay Moises. 23. Kanyang sinabi sa kanila, "Ito ang inuutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na Sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong pakukuluan, at lahat ng lalabis ay itatago ninyo, inyong ititira hanggang sa kinabukasan." Verse 24. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Dito may twist. Sa ika-6 na araw, pinapulot sila ng Diyos doble dahil kinabukasan, Sabat, araw ng pagpapahinga, taimtim. May experience sila na kapag sobra ang pinupulot nila, kapag lumabis, kinaumagahan, ang mana ay babaho, magkakaroon po siya ng uod. Pero dito, dahil Sabat, anong nangyari? Hindi po namaho at hindi inuod ang mana. May ibig sabihin po ito, brothers and sisters. Parang sa manang ito, parang tayo rin po ay mabubulok dahil sa ating mga kasalanan. Tayo po ay marurumi dahil sa dumi ng kasalanan. Subalit kapag nakapasok ka na po sa Sabat, kapag naunawaan mo na ang ginawang ebanghelyo ng Diyos, yung kaligtasan para sa iyo, kapag nanampalataya ka na po, protected ka na. Di ka na po uurin, di ka na po mawawasak. Nung di pa tayo ligtas, sabi sa Isaiah 64 verse 6, "Kaming lahat ay naging gaya ng marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalanta, gaya ng dahon, at tinatangay kami ng aming kasamaan na parang hangin."
marami tayong kasalanan noon, marurumi po tayo. At sa aklat ng Job, 25 verse 6, paano po tayo nilarawan ni Job? Gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod, at ang isang anak ng tao na isang bulate. Kaya marumi, parang uod. Pero dahil sa Sabbath, yung mana na preserve. Tayo rin po, ang manang ito ay parang yung buhay po natin. Tayo rin po ay hindi na mawawasak. We are forever covered, preserved. Bakit po? Dahil po sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Tinubos na niya tayo, minsan magpakailanman, walang hanggang katubusan. Kaya sa mga tunay na nakaunawa ng Ebanghelyo, naligtas, na preserve kayo, protected po kayo. Kaya ano po ito? Ito ang tunay na kapahingahan. Sa bahay, kung alam mong hindi ka protected, nasa release. At kapag dumadaan yung tren, medyo alanganin na yung bahay mo, makakapagpahinga ka ng maayos? Hindi kahit walang tren, mananaginip ka, may tren uli. Home along the riles. Ito ang aming home. Sabi mo, hindi mo sinasabing sweet home. Pero pag alam mong protected ka, covered ka, makakapagpahinga ka. Tama? Nagkasakit ka. And then sabi ng doktor, covered ka ng PhilHealth. Makakatulog ka? Of course. Pero kung hindi ka covered ng PhilHealth, tinignan mo yung hospital bill, 80,000 na, makakatulog ka? Tingnan niyo po yung Ebanghelyo, covered na tayo. Napatawad na. Bayad na lahat ng ating mga kasalanan. Tanong ko, may tunay na bang kapahingahan? Kaya ang tunay na Sabbath ay ang Panginoong Yesus, ang Ebanghelyong binigay niya sa atin, at nung naligtas tayo, sumampalataya tayo, napasa atin na ang tunay na kapahingahan. And I hope, ang tunay na kapahingahang ito ay huwag niyong makalimutan sa inyong buhay Kristiyano. However, eto na. Although ligtas na tayo, may tunay na kapahingahan. Pero dahil may sinful nature tayo, minsan, di natin nai-enjoy ang tunay na kapahingahang ito. Kaya sa point number 3 ng aking ituturo ko po sa inyo kung paano natin patuloy na mai-enjoy ang tunay na Sabbath, ang tunay na kapahingahan sa ating buhay Kristiyano. Kasi kung hindi nyo po ito alam, even though may true peace kayo, pagdating nyo sa bahay, parang walang true peace. Puro away-away. Puro problema. Kaya dito po sa Biblia, may paraan kung paano natin mai-enjoy ang tunay na kapahingahan. Balikan natin ang Mark chapter 2. Mark chapter 2, verse 27 at 28. This time, kayo po uli ang bumasa, 27 and 28 sa Marcos chapter 2, sabay-sabay po, 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanila, sabi kanina, pumasok tayo sa kanyang kapahingahan. At ang ibig sabihin ng pumasok ay manampalataya. Kapag nanampalataya tayo sa Sabbath, sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, ligtas na po talaga tayo at nasa atin na ang tunay na kapahingahan. Pero habang nagpapatuloy tayo sa Christian life, may mga factors po na nagiging balakid para di natin ma-enjoy yung tunay na kapahingahan. Para mas maintindihan, may illustration ako. Example po, pagod na pagod ka na sa trabaho. Ngayon, naghihintay na yung room mo, fully air-conditioned. Ang gagawin mo lang, hihiga at matutulog. Ang problema, birthday nung kapitbahay nyo. Ang lakas-lakas ng kanyang video okay. Makakapagpahinga ka po ba ng maayos? Hindi. Kahit air-condition yung room, napakalambot ng kama, sabay nandun may kumakanta, sintunado pa, ang ingay-ingay pa, di mo talaga mai-enjoy ang iyong kapahingahan. Dito po sa Bible, may mga factors po na nagiging balakid para ma-enjoy po natin ang tunay na kapahingahan. At ang unang factor po dito ay ang ating laman. Dahil may sinful nature pa po tayo.
Kaya tuturo ko po kung paano natin mapagtatagumpayan ng laman para tuloy-tuloy ang tunay na kapahingahan sa ating buhay. Tingnan natin sa Joshua chapter 21. Ito po yung unang paraan para natin ma-enjoy ang Sabbath. Joshua 21. Joshua sa Tagalog, chapter 21. Verse 44 and verse 45. Joshua 21, verse 44 hanggang 45. At binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa bawat panig, gaya ng kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno. Wala ni isa sa lahat ng kanilang mga kaaway ay nagtagumpay sa harap nila. Ibinigay ng Panginoon ang lahat nilang kaaway sa kanilang kamay. Wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Sa verse 44, binigyan ng Diyos ang mga Israelite ng kapahingahan sa bawat panig. Papaliwanag ko po ito. Kung babalikan po natin, ang naging leader ng mga Israelites sa ilang ay si Moises. Siya ang nag-lead mula po sa Exodus, palabas po ng Egypt hanggang sa makarating po ang mga Israelita sa Jordan River bago sila pumasok ng lupain ng Kanaan. Ang Kanaan po, yun po yung promised land na ibibigay ng Diyos sa kanila. Pero si Moses po, mismong siya, di siya nakapasok sa lupain ng Kanaan. Bakit? Dahil si Moises ay anino ng kautusan. Hindi ka maliligtas kung susunod ka sa kautusan o sa mabubuting gawa. Sino po ang nakapasok? Si Joshua. Siya po ang nag-lead sa kanya together with the second generation of the Israelites. Si Joshua po ay anino ng Panginoong Jesus. Yun po yung biyaya ng Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan ni Joshua, napunta sila doon po sa Promised Land, Kanaan. Pero anong sinabi ng Diyos? Kailangan nilang lipulin ang 7 existing na lipi doon po sa Kanaan. Anong ibig sabihin nito? Yung 7 lipi na yon ay larawan ng ating laman. Kailangang gapiin, sabi ng Diyos. At nung sumunod sila, ginapi nila, sa verse 44, binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan. My dear brothers and sisters, meron na tayong kaligtasan. Pero minsan, ali-gaga tayo. Minsan parang naghihinagpis tayo, lalo na kapag nakagawa ka uli ng kasalanan. Kaya hindi mo na-enjoy yun pong true rest. Bakit? Bakit kaya? Lalo na sa mga naligtas na, sabi ko, ligtas na ako. So may ginagawa ko pa rin itong maling ito. As a result, ang isang tunay na Kristiyano, kapag nakakagawa siya ng kasalanan, masaya siya, malungkot. Malungkot. Kaya nga, parang wala yung true rest. Kaya para mapanumbalik yung true rest, kailangan manalo kayo sa sinful nature. Kailangan magapi nyo ang inyong laman. Paano magagapi ang laman? We have to live according to the leading of the Holy Spirit. Tandaan, dalawa ka na ngayon. Laman, yung dating ikaw, at yung bagong ikaw. Nung naligtas ka, mayroon ka na po sa iyo ang Holy Spirit. Pero nandyan pa rin yung sinful nature. Para ma-enjoy po natin ang true rest, dapat ang laging nangingibabaw ay ang Holy Spirit. Kapag ang nangibabaw ay laman, makakagawa ka ng kasalanan. As a result, magiging malungkot ka. Ligtas ka pa rin, pero hindi mo na i-enjoy ang tunay na kapahingahan. Kaya ano po ang gagawin? We must live a life led by the Holy Spirit. Tingnan po natin Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 5 to 6. Bagong tipan, Roma chapter 8, verse 5 to 6. Basahin po natin, sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay ang mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu at buhay at kapayapaan. Kaya nga, kailangan lumakas ang inner side natin. Ito yung side ng Holy Spirit. Paano? Just continue abiding in the church.
Just continue eating spiritual food. Ito po yung salita ng Diyos. Makinig, magbasa. Kapag ganun, unti-unting lalakas ang inyong Holy Spirit, ang inyong inner man, and then matatalo nyo na yung sinful nature. Tandaan, pag nabubuhay kayo sa laman, pag carnal po kayo, bagaman may tunay na kapahingahan sa atin, di nyo ito mai-enjoy. Bakit? Ang laman, palaging yan ang nagpapahirap sa atin sa ating buhay Kristyano. Kaya para ma-enjoy po natin ang true rest, we have to follow the guidance of the Holy Spirit at umiwas sa mga kasalanan. However, marami dito, and minsan sa aking mga counseling, and even sa mga question and answer, ito yung problema nila. Pastor, saved na ako, pero mayroon pong kasalanan. The more kong iwasan, the more kong ginagawa. Kaya nagdududa na siya, ligtas ba talaga ako? Bakit ganun? Nung naligtas na ako, imbis na iwanan ko yung kasalanan, the more ko pang parang ginagawa. As a result, nahihirapan po talaga ako, Pastor. Ligtas pa po ba talaga ako? Hindi na. Tanong ko, pag ligtas ka, nakagawa ng kasalanan, ligtas o hindi na? Ligtas pa rin. Pero bakit nagdududa kayo? Kasi nawawala yung tunay na kapahingan dahil nga may kasalanan. Kaya may payo po ako. Kaya po nating mapagtagumpayan itong bagay na ito. Especially, halimbawa mga young adult nandito. Alam nila na pangit sa isang Kristiyanong mag-games, online games. Hindi yung gawain ng Kristyano, papatayin niya ang oras mo, hindi ka magiging productive. Bagaman naririnig nila sa sermon, pag-uwi, ginagawa nila uli. Yung iba, maari, may mga adult na mga kapatiran. Alam nilang hindi maganda sa Kristyano ang mga bisyo. Pero hanggang ngayon, patuloy. Kaya nga nandito sila pag Sunday nakangiti. Pag-uwi, ginagawa nila. Kaya mabigat yung puso nila. Bakit ganun? Bakit hindi ko mapagtagumpayan? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sabi na niya. Na-experience nyo ba to? Totoo lang, na-experience nyo? Kaya nga, parang wala kayong true peace kasi patuloy kayong nakakagawa ng kasalanan. Gusto nyong malaman kung ano yung paraan para makaiwas? Parang ayaw nyo, wag na nga. Gusto nyo? Nasa Bible po. Okay? Tingnan natin Daniel chapter 1. Daniel chapter 1, verse 8. Daniel chapter 1, verse 8. Babasahin ko po. Daniel 1:8. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisa ng sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkaing mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulusan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Explain ko po, sa panahon po ni Daniel, siya po ay isa sa mga kabataang from Israel, binihag, dinala sa Babylonian Empire. Ito yung problema. Ang pinapakain sa kanila, mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan. Pinapainom sila ng alak at ito ay hindi tama sa kanyang pananampalataya. Kaya paano siya nagtagumpay dito? May 3 R na dapat kayong maintindihan para manalo tayo sa laman. The first R is refuse. The second R is run. And the third R is replace. Si Daniel, nirefuse niya yung maruming pagkain. Hindi niya to hinarap hand on hand. Iniwasan niyo po ito. Si Joseph, ito naman ang ginawa niya, hindi siya nakinig. Sa Genesis, si Joseph, pareho. Tinutukso siya ng asawa ni Potiphar, sipingan mo ko. He refused to listen. And then tumakbo si Joseph. Dito rin, hindi kinaharap ni Daniel. Iniwasan niya. And lastly, anong ginawa niya? Yung mali, ni-replace niya. Tingnan po natin. Daniel chapter 1, verse 12. Daniel chapter 1, verse 12. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1.
Subukin mo po sana ang iyong mga lingkod sa loob ng 10 araw, bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na maiinom. Kaya nireplace po niya yung mga masasarap na pagkain, mga karning inialay, nireplace niya po ng gulay. Nireplace niya yung alak ng kape. Walang kape dito. Tubig. Replacement. Dito, brothers and sisters, mahalaga. Si Daniel, may pagpapasya sa kanyang puso na hindi niya dudumihan ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagkain sa mga inialay sa Diyos-Diyosan. As a result, nagtagumpay siya laban sa kasalanan. Pero ito po yun, bakit siya nagtagumpay? Hindi lang siya nagkaroon ng desire, pero ni-replace po niya ito. Mahalaga yung word na replacement. Okay? Bakit minsan, paulit-ulit yung ginagawa yung kasalanan? Simple lang po. Para maintindihan, example, nagkasakit ka. Sabi ng doktor, bawal na ang Coke sa'yo. Pero yung Coke, nandun pa rin sa ref ninyo. Nag-pray ka ngayon, Panginoon, tulungan niyo po ako na hindi uminom ng Coke, Panginoon. The more you pray, and the more you think about it, hindi mo namamalayan, hawak mo na yung Coke at iniinom. Na-experience nyo, hindi. Ito yung ipapayo ko po sa inyo. Pinag-aralan ko po kasi marami akong naka-counseling na ito yung problema nila. Actually, wag mo nang paulit-ulit isipin na labanan iyon. Hindi mo yun lalabanan. Takbuhan mo. At para mawala sa sistema mo, i-replace mo. I-replace mo yung Coke. Una, kape muna. Then gawin mong tubig. Kapag ganun, mapagtatagumpayan nyo po talaga. What's our problem? Hindi kayo nananampalataya sa Sabbath. Gagawa ko ng paraan para labanan yan. And the more you think about the method, the more na nagpupursige kang labanan yung kasalanan, yun lagi ang iniisip mo, you end up doing the same mistake over and over again. Tama, mali? Kaya nga, anong gagawin mo? You need to refuse, you need to run, and you need to replace. Gagawan ko po ng maraming example. Minsan nahirapan kayo, walang tunay na kapahingan. Bakit? Nahirapan kayong mag-church. Bakit? Ang lagi niyong kasama, unbelievers. Kinong gagawin niyo? Replace them. Dapat ang sinasamahan mo, mga brothers and sisters. Kaya sa mga baguhan, para tuloy-tuloy po yung paglago ng inyong pananampalataya at magapi ang inyong laman para magkaroon kayo ng enjoyment sa true rest, you replace your friends. Kapag ang mga friends mo manginginom, walang true rest dyan. Maya-maya, wala naman sila, pastor eh. Kung ang mga friends mo, ang isip, laging pupunta sa SM, ikaw rin kahit hindi ka naman mahirap, ang friends mo nag-golf, pag-golf ka rin kahit wala kang pera, talagang walang true peace. Tama? Pag nireplace mo sila ng mga brothers and sisters, doon na po. Mas lalago ka sa pananampalataya. Let's say you have something, mga young adults, sa cellphone mo. Games. You replace it ng ano? Bible app. Naintindihan? I-uninstall, i-replace ng Bible app. Kung may pinapanood kang hindi maganda, nandun ka lang nakatawa, nakangisi buong araw. Replace. Tama? Kung ang hawak mo lagi cellphone, replace, hawakan mo lagi ang iyong Bible. Kapag susunod po kayo, mapagtatagumpayan nyo ang laman, as a result, may true rest kayo. Kasi ang isang Kristiyano, as long as gumagawa siya ng kasalanan, may secret sin siya, di nyo talaga mai-enjoy ang true rest. Kaya tinuturuan po kung paano kayo makaiwas. Kaya ang tukso, huwag niyong sabihin, layuan mo ako. Hindi ka niya lalayuan. Patuloy yan, ipupursu ka niya. Kaya meron po akong naisip na paraan. Ang tukso, ang diablo ay parang tigre po yan, leon. Kaya pag nandyan uli yung tukso, gantihan mo. 3 R. Rrrr, gumanong ka sa kanya. Refuse. Run.
and replace. And then, magiging victorious po kayo sa inyong Christian life. Ito po yung paraan para magtagumpay po kayo sa mga temptations ni Satan. Kasi gusto niyang i-break at hindi niyo ma-enjoy ang true rest. Brothers and sisters, ang sarap ng kapahingang ito, ang kaligtasan ito, dapat nai-enjoy nyo. Kapag nai-enjoy nyo, mas lumalago at mas maalwan ang inyong buhay Kristiyano. Pag nasa secret sin ka, bagaman nandyan po kayong umuupo, ang mukha mo, ganoon. Yes, makikita ko naman po yan. Wala. Pero kung may true rest, yung mga sinasabi ko talata, gumaganong-ganong. Yes po, they enjoy. Pero kung may sin, hindi mo na i-enjoy. Why? Wala kang appetite. Pag may sakit ka, may appetite? Wala. Gusto ko may appetite kayo. Kaya para pag mapagtagumpayan, remember, refuse, run, isabuhay niyo po makikita niyo. And then you will have really joy in your heart. Yan ang una. Dapat mapagtagumpayan ng flesh para ma-enjoy ang Sabbath. Tunay na kapahingahan. Pangalawa, tingnan po natin Levitico chapter 25. Leviticus chapter 25, verse 1 to 5. Lumang tipan po yan, Levitico 25, talata 1 hanggang 5. Babasahin ko po. At nagsalita ang Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai na sinasabi, magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagdating nyo sa lupaing ibinibigay ko sa inyo, ang lupain ay mangingilin ng isang Sabat sa Panginoon. 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid, at 6 na taong pupungusan mo ang iyong ubasan, at titipunin mo ang kanyang bunga. Subalit ang 7 taon ay magiging ganap na kapahingahan sa lupain, isang Sabat sa Panginoon. Huwag mong hahasikan ang iyong bukid, ni pupungusan ang iyong ubasan. Huwag mong aanihin ang kusang tumubo sa iyong inanihan, at huwag mong titipunin ang mga ubas ng iyong ubasan na hindi mo inalagaan. Iyon ay magiging taon ng ganap na kapahingahan sa lupain. Kaya dito po, ang tawag dito ay sabbatical year. Ano po ito? 6 years po silang magtatanim, mag-aani, pero sabi ng Diyos, on the 7th year, hindi nila pwedeng taniman yung mga lupain, bigyan nila ng kapahingahan. Sa isip ng mga Israelites ito, paano kaya yun? Di tayo magtatanim. Sa 7 taon, ano ngayon ang aanihin natin? Alam na po ito ng Diyos, kaya nangako ang Diyos. Tingnan po natin, Leviticus 25, verse 20 to 21. Leviticus chapter 25, verse 20 to 21. This time kayo po ang bumasa. Lakasan po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang ganda ng pangako ng Diyos. Para di kayo mag-alala sa 7th year, sa 6th year, 3 times ang ani nyo. Pagpapalain ko kayo. Tanong, naniwala ba ang mga Israelites dito? Hindi po. Imbis na magpahinga sila, sumampalataya sa pangako ng Diyos, patuloy po silang nagtanim, hindi nila inobserve ang sabbatical year. As a result, binilang talaga yun ng Diyos, ninakaw nila ang 70 years na pagpapahinga ng lupa. Kaya pinarusahan po sila ng Diyos. Kaya nga ginamit ng Diyos ang Babylonian Empire, sumugod ang Babylonian Empire, sila po ay dinala sa Babylon at for 70 years. Kaya nagkaroon ng kapahingahan for 70 years yung lupa sa Israel. 2 Chronicles, tignan po natin, chapter 36. Ikalawang Kronika, chapter 36, verse 20 to 21. Ito po ang result ng hindi pagsampalataya. Nangako na nga ang Diyos, 3 times ang dami ng ani. Ayaw nilang maniwala. Kaya hindi nagkaroon ng 70 years.
napahinga ang lupa, pinarusahan sila ng Diyos, sumugod ang Babylonian Empire, sila po ay kinuha, inalipin, in exile sa Babylon for 70 years. 2 Chronicles 36 verse 20 and 21, kanyang dinilang bihag sa Babylonia ang mga nakatakas sa tabak at sila'y naging alipin niya at ng kanyang mga anak hanggang sa pagkatatag ng kaharian ng Persia. 23, basahin po natin. 3, 2, 1. Upang matupad ang salita ng Panginoon, 21, sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias, hanggang sa matamasa ng lupain ang mga sabat nito. Sa lahat ng mga araw na ito ay naiwang wasak. Ito ay nangilin ng sabat upang ganapin ng 70 taon. Sorry, verse 21 pa lang. Kaya nga, nagdusa sila ng 70 years. Tanong po, bakit nangyari po ito? Dahil ba hindi nila pinangili ng sabat? O dahil hindi sila sumampalataya? Dahil di sila sumampalataya. Mahalaga po ito. Kaya paano natin mai-enjoy ang tunay na kapahingahan? Huwag kayong gagaya sa Israel. Anong dapat nating gawin? Panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Malinaw sa pangako ng Diyos, huwag kayong magtatanim sa 7th year, pero sa 6th year, ang ganda po, tingnan nyo, 3 times yung ani. Para on that year, mayroon kayong makakain during the Sabbath year, and then magtatanim kayo uli, mayroon pa rin kayong makakain. Hanggang sa makaani uli kayo. Clear na pangako ng Diyos, pero di sila sumampalataya. Bakit di nyo nai-enjoy ang true rest? Minsan, may mga kapatiran, kailangan nasa church tayo sa Sunday. Pero ayaw nilang panghawakan yung pangako ng Diyos. Kaya kahit Sunday, trabaho sila ng trabaho. May mga kapatiran, nangingibang bansa pa, ayaw nilang panghawakan ang pangako ng Diyos. As a result, di nila nai-enjoy ang true rest sa kanilang puso. Ano ba yung pangako ng Diyos? Na pangako ng Diyos sa Israel, na pinangako niya sa atin. Mateo chapter 6, para maintindihan nyo. Verse 33. Mateo chapter 6, verse 33. Ito po ay alam na alam natin. Sana ma-refresh kayo. At ngayon, simula ngayon, pangawakan nyo ang pangakong ito ng Diyos. Mateo 6:33. Sabay-sabay po. Basahin natin. 3, 2, 1. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Seek ye first the kingdom of God. Sometimes we sing this hymn. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano sabi? Hallelujah, hallelujah. Pero ba, imbis sa panghawakan, ayaw ko na. May maibibigay ba kayo, pastor, sa akin? Dami kong problema, uunahin ko pa ba yan? Yun ang problema. Bakit di nyo nai-enjoy ang true rest na binigay ng Diyos? Ayaw nyong panghawakan ang mga ganito kagandang pangako ng Diyos. Sa mga high school at sa mga nag-aaral, ito po yung nakuhang question sa kanila. Paano ko babalance, pastor, yung aking church life? Meron po kaming maraming gawain sa school. Uunahin ko pa ba yung church kayong school work ko? Ano ang sagot? Pananampalataya. Look at Moses. Pinili niyang maging alipin kaysa maging prince of Egypt. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Look at Abraham. Lahat sila nakasulat sa Hebrews 11. Kailangan niyang ialay si Isaac, kaisa-isa niyang anak, kailangan niyang katayin. Yun ang utos ng Diyos. Inutusan na ba kayo ng Diyos? Katayin mo ngayon anak mo? Ang hirap nun. Pero nung akma na niyang iaalay si Isaac, tinigil yun ng Diyos. Ngayon, alam ko, mahal mo ko. Nag-provide ng Diyos, Jehovah Jireh. God will provide. Nag-provide siya ng iaalay. Ganun po lagi. Kung tungkol sa gawain sa church, sa pananampalataya sa Diyos, manampalataya lang kayo at di kayo pababayaan ng Diyos. Sa tingin nyo, mga estudyante, inuna nyo ang Bible seminar, and then pag uwi nyo, nag-review kayo. Sa tingin nyo, pababayaan kayo ng Diyos? Hindi po. Baka pumasa ka pa sa University of the Philippines. Sa mga may trabaho, kung lagi nyong inuuna yung trabaho at nawawala kayo sa church, wala kayong true rest. Totoo po ito. Kaya nga, hindi nyo nai-enjoy. Bakit? Hindi nyo pinangahawakan ang pangako ng
Diyos. Ako rin po, pinangahawakan ko ito. Ako, marami akong iniwanan sa buhay para lang kay Jesus Christ. Until now, hindi niya ako pinabayaan. Kaya hanggang ngayon, tingnan niyo po ang mukha ko. Di ba? Ang sarap ng pangako ng Diyos. The problem is, ayaw niyong pangawakan. Kaya wala kayong true rest. Tignan niyo, trabaho ng trabaho, wala ng church life. Aral ng aral, umalis sa Pilipinas, pumunta sa Abu Dhabi, pumunta sa Timbuktu. Walang church doon, kaya wala siyang tunay na kapahingan. Sa tingin niyo, kahit mag-Facebook siya na nakangiti, masaya kaya siya? Hindi. Hindi po, kasi wala siya sa Diyos. Wala siya sa church. Kaya ano po yung maipapayo ko? Anumang problema mayroon kayo, school, work, family, business, pangawakan nyo ang pangako ng Diyos. Kapag uunahin mo ko, lahat ng bagay, pawang idaragdag ko sa inyo. Sabi pa nga niya, subukin mo ko. Kung tignan mo, pupunuin ko ang iyong kamalig. Siksik. Liglig. O bakit hindi pa rin siksik, pastor, at liglig at umaapaw? Because hindi ka sumasampalataya. Maraming brothers and sisters akong nakita na pinangahawakan nila ang words of God. Alam niyo po, really, pinagpapala sila ng Diyos and they help our church. And that's why nakakapagpatayo tayo ng mga building, retreat center, because I saw it. Hinawakan nila ang pangako ng Diyos. Ikaw, anong hawak mo? Ballpen, pastor. Cellphone ko. Pangawakan niyo ang pangako ng Diyos. God will never discourage you. God will really fulfill His promise sa atin. Kaya paano natin may enjoy ang Sabbath? Pangawakan niyo lagi ang pangako ng Diyos. Okay? May pangako siya. Ang Diyos ay hindi sinungaling, sabi sa aklat ng Bilang. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Tutuparin niya ang Matthew 6:33 sa atin. Kanino ito natutupad? Sa mga Tama po. Alam niyo naman pala ang sagot. Pero pag uwi sa bahay, Ma, wala na tayong Sabi ko na nga, nag-church kasi ako eh. Sana nagbenta muna ako ng Kapag ganon, ano po ang mangyayari? Simple lang po para maintindihan nyo. You are just dealing with one-day problem. You do not have eternal solution, long-term solution. Kapag sinunod mo ang Diyos, ang ibibigay niyang solution sa'yo, long-term. Bakit? Para magkaroon ka ng tunay na kapahingahan. Tama po? Panghuli na po. Exodus chapter 20. Pangatlong paraan para ma-enjoy po natin. Exodus chapter 20 verse 10. Babasahin ko po Exodus chapter 20 verse 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong baka, ang dayuhan na nasa loob ng iyong mga pintuan. Mahalaga po ito. Ang panghuling paraan para ma-enjoy natin ang Sabbath o tunay na kapahingahan, malinaw po dito sa aking binasa. Ang Sabbath ay hindi lang nabibilang sa atin. Nabibilang din ito sa mga pamilya natin, sa ibang mga tao. Kaya anong gagawin para magkaroon tayo ng true rest? We have to share this true rest to others. Dapat matanggap din ito ng mga mahal natin sa buhay. Para maintindihan. Naranasan nyo na po, sa bahay, okay ka naman. Pero yung kapatid mo, may iniindang sakit. Wala kayong pera, hindi nyo maipadoktor. Kaya buong gabi, sobrang hirap siya. Naririnig mo yung, sakit. Makakatulog ka? Makakatulog kayo? Grabe naman kayo. Sasabihin mo, bahala ka. Hindi po. Ako po personal, I had isang sibling na talagang masakitin. Na-save po siya, nasa langit na po. Talagang masakitin, mahina ang katawan niya. Kapag gabi, pag ina-atake siya ng kanyang sakit, naririnig ko po yung agony. Di ako makatulog. At anong sinasabi ko, Panginoon, ibigay niyo na nga lang sa akin. Makihati na nga lang ako para naman matulungan ko siya. Ano mo ang ibig kong sabihin? Hanggat mayroon tayong kamag-anak na hindi ligtas, mahirap ma-enjoy ang true rest. You have to share.
Kaya dito po, sa Sabbath day, hindi lang sila mga alipin nila, pati nga mga baka nila eh. Kailangang mag-enjoy ng rest. We can enjoy this true rest kapag naliligtas ang mga mahal natin sa buhay. Kaya kung mayroon ka na pong tunay na kapahingahan, i-share mo ito kay tatay mo, kay papa mo, kay mami mo, para tuloy-tuloy na ma-enjoy natin ang true rest. Bakit? Kapag naligtas sila, yun na rin po ang kanilang tunay na kapahingahan. Kaya sa mga Bible seminar, huwag kayong mapagod na mag-share ng tunay na kapahingahan kasi pagod na pagod sila. Di ba kayo naaawa? Di ang adult, naligtas na. Di kayo naaawa sa mama mo? Buong buhay na siyang nagtatrabaho. Hirap na hirap siya. Yung papa nyo, sobrang hirap na niya. Bakit di nyo ma-share ang true rest? Mga magulang, di ba kayo naawa sa inyong mga anak? Yun na lang ang buhay nila, aral, trabaho, uwi, sige, hindi nila namamalayan, tumatanda na sila. Kaya para ma-enjoy natin ang true rest, we have to share Sabbath to them. Ulitin ko, ano ba yung Sabbath na yon? Siya ang Panginoong Jesus at ang tunay na kapahingang ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Ano ba kasi ang hanap ng puso natin? Totoo po, tunay na kapahingahan. Kapag nakakapagpahinga ka, masaya ka, tama po? Kaya ulitin ko yung tanong ko bago ako magsimula. Pagod na po ba kayo? I hope na-restore kayo at nakakuha kayo ng mga pamamaraan sa Biblia kung paano nyo mai-enjoy ang true rest. Kaya ibahagi po natin ang tunay na kapahingahan, ang tunay na Sabat sa mga mahal natin sa buhay. I hope, women's group, paparating na po ang inyong Women's Day Bible Seminar. Umaasa naman ako na makakapag-invite po kayo ng 733. Okay? Patuloy ang mga cell group Bible Seminar. Umaasa ako na kahit walang nakaschedule, magpapanood kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Sabi ni Jesus Christ, patuloy siyang gumagawa para iligtas sila. Ang kailangan lang nilang gawin, pumasok, palataya para mapasa kanila ang tunay na kapahingahan. Mag-o-August na, magkakaroon ng District 1 Bible Seminar, tuloy-tuloy. Ibahagi natin ang true rest. And on September, may Grand Bible Seminar po tayo. Punuin natin ang Manila Central Church, first floor, second floor, third floor. That is, kung gusto nyo talagang i-share ang kapahingahan. Sana gawin natin para ma-enjoy po nila itong kapahingahan gustong ibigay sa kanila ng Diyos. Pero, ang aking prayer dapat ikaw muna. I will pray na patuloy niyong mai-enjoy ang tunay na kapahingahan dito po sa inyong puso. Kapag ganon, tatagal pa ang buhay natin. Parami pa tayong maililigtas na mga tao. Marami pong salamat. Tapos na po tayo. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Salamat sa tunay na kapahingang ipinagkaloob niyo po sa amin sa pamamagitan ng pagbabayad ng lahat naming mga kasalanan. Natubos na, napatawad na, kaya ngayon covered na kami ng dugo ng Panginoong Hesus at nasa aming puso ang tunay na kapahingahan. Sa sermon na ito, Panginoon, ibinigay niyo po sa amin at ang tatlong paraan upang ma-enjoy namin ang Sabat na ito. Nawa maisabuhay ito ng mga kapatiran upang makita po namin ang paglago ng kanilang pananampalataya. Umaasa po kami na ma-share namin ang tunay na kapahingahan, true rest o yung Sabat, sa mga taong hanggang ngayon ay pagod na sa kanilang buhay. Umaasa kami na sa mga susunod na araw, linggo at buwan, ay marami po kaming ma-evangelize para magkaroon din po sila ng tunay na kapahingahan. Sa ngayon, Panginoon, maraming salamat po sa kasaganaan ng salita ng Diyos na siyang nagpapasaya ng aming spirito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.